Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng bank account at kung paano din palitan yung ating bank account or kung paano maglagay ng payment method sa Google AdSense. So ito guys yung bank account na ilalagay natin sa ating Google AdSense website para kapag sasahod na tayo, dun nila ilalagay yung ating sahod. Ayan. So, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng bank account at kung paano rin palitan. In case na gusto nyong palitan ng ibang bank account, pwedeng-pwede yun guys. So, nung mga unang buwan guys na sumasahod ako, since wala pa akong ATM card nun, meron naman akong ATM card, yung dati kong card, which is yung BPI card, kaso expired na siya, hindi na siya pwede. Kaya yung ginamit ko muna ay yung sa asawa ko, yung kanyang PS Bank card. So yun din yung ATM card na ginagamit niya sa kanyang trabaho ngayon, doon nilalagay yung kanyang sahod. So ginamit ko muna para may paglagyan yung aking sahod dito sa YouTube. So once na na-monetize na kayo guys, mas maganda gumawa na kaagad kayo ng Google AdSense site, and then doon marami kayong mga i-fulfill na mga informations, like i-verify nyo yung inyong identity, mag-fill up kayo ng tax, at isa na nga doon, ito yung bank account nyo rin, kailangan nyo ding lagyan para hindi nyo na makalimutan, para in case na sasahod na kayo, okay na siya, meron ng paglalagyan yung sahod nyo sa YouTube. So ito, kapag may ganito na, ibig sabihin, may nakalagay na yan na bank account, may nakakonect na yan na bank account. So nakalagay dyan, wire transfer to bank account. Ito yung last 3 numbers ng account number ng card ng asawa ko. Then yung sa baba, yung kanyang name. Ayan. Then, sa pag sumahod na kayo sa resibo, yung naka-appear dyan, of course, kung sino yung naka-appear dyan, yung informations ng bank account na ginamit nyo. Then, pati sa resibo, doon sa may Google AdSense website, sa kanya ring informations yung gamit, kasi sa kanyang card yun. So, yung sa card ng asawa ko, yung informations na nandito, 463 yung last. Pati sa resibo guys, kapag nag-withdraw na kayo ng inyong sahod, of course, PS Bank yung card niya, so sa kanya yung naka-appear dito. Pero since nito lang, this year, 2024, nagkaroon na ako ng bagong BPI card, kaya pinalitan ko na ng sarili kong card itong aking payment method dito. So kung makikita nyo, iba na yung bank account number, pati yung name sa akin na. Pati sa resibo, ayan o, sa akin na din yan. Pati dito sa resibo sa Google AdSense, sa akin na rin yung naka-appear. Pati yung sa resibo, akin na yan, BPI card. So, yan. Tapos, ganito naman yung itsura guys kapag hindi nyo pa nalagyan ng bank account. Naka-appear dito na add payment method pa kasi lalagyan nyo pa siya. Ganyan pa siya yung itsura niya. So, una, tuturo ko muna sa inyo kung paano muna maglagay ng bank account. Yan. So, dapat guys, meron muna kayong Google AdSense site na kagawa na kayo. Kasi dun tayo sa website ng Google AdSense maglalagay ng bank account. Kasi andun to nakakonek. Okay? So, una, punta tayo sa ating Google Chrome. Then, dyan sa may search tab, i-type natin Google AdSense. O di kaya Google AdSense login, diretso nyo na. Then, click nyo tong nasa unahan, yung may sign in, Google AdSense. Then, i-click nyo guys yung Gmail account na ginamit nyo sa inyong YouTube channel. Then yung i-click nyo. Then, andito na tayo sa website ng Google AdSense. I-click natin itong tatlong underline sa gilid.
Then, click natin yung payments. Then, click payments info. Yan. Then, itong arrow down na ito, click natin yan. Yan, click natin. Then, piliin natin yung Philippines US dollar. Yung sa baba, yung YouTube Philippines, yung piliin natin. And then, scroll down lang kayo pababa. Ayan, kung makikita nyo, wala pa akong nalagay dito kasi ito pa lang yung first time na maglalagay ako. So, click natin itong add payment method. Yan, click nyo yan. Tapos, click nyo itong add new wire transfer details, yung nasa unahan. Then, click save. Wala pa pala. May kasunod pa. Scroll down lang kayo kasi may mga pipilapan lang tayong informations. So, yung ilalagay natin guys is yung beneficiary ID. Ito, optional lang to. Name on bank account, bank name, SWIFT BIC, account number. So, name on bank account, kung ano yung pangalan guys na nakalagay sa ATM card, yun din yung ilalagay nyo dito. Bank name, anong bangko yan? BPI ba? PS Bank? Metro Bank? Yun yung ilalagay nyo sa bank name. Yung SWIFT BIC code naman, meron na ako nitong nagawang video. Kung hindi nyo pa alam yung SWIFT BIC code ng inyong card, i-search nyo sa Google. For example, yung card nyo is BDO. I-search nyo lang dun sa Google, BDO SWIFT code, at lalabas na dun guys. Kakopy nyo lang yon, pipaste nyo dito. Kung hindi naman makopy, kopyahin nyo na lang. Then, ilagay nyo dito sa SWIFT BIC. Then, account number naman ng ATM card na gagamitin nyo. Make sure lang guys na account number yung ilalagay nyo. Kasi, magkaiba yung card number sa account number guys. Account number, yun dun mismo ilalagay yung sahod nyo. Yung card number, ano lang yun? Card number, yun lang yung pinaka-number ng ATM card nyo. Iba yun sa account number. Then, dito sa baba, i-type nyo lang ulit yung account number. Yan. So, ito, tatakpan ko lang to guys para sa mga personal informations. Yan. Takpan ko muna. Tas ayun guys, kanina may nakalagay na, iulit ko ng konti. Yan, wait lang ha. Ibalik ko. Yan. Pagkatapos nyong fill upan yung pinakita ko kanina, i-click nyo lang itong, i-check nyo lang itong set as primary payment method and then click nyo na yung save. So, before you click yung save guys, i-review nyo muna ulit kung tama ba lahat yung name ng bank, especially yung account number. Kasi isang number lang yung magkamali guys sa account number, sa iba na yan mapupunta. Sayang naman, di ba? So, ayan. Click natin yung set as primary, then click save. Yan. Then, ayan, kung mapapansin nyo, umapir na kaagad yung nilagay natin na bank account. Ganun lang kadali guys maglagay ng payment method or bank account dito sa Google AdSense website. Apir dito kaagad. Then, next naman, tuturo ko sa inyo kung paano naman yun palitan. Kasi, kung kayo guys, meron na kayo, magkaroon man kayo ng sariling ATM card, mas maganda palitan nyo ng sarili nyong ATM card. Kasi sarili nyo yun, pangalan nyo, account number sa inyo mismo. Pero kung wala pa kayong sariling ATM card, pansamantala, kung kaninong card yung ginagamit nyo, yun muna. Para may paglagyan yung inyong sahod. Pero, kapag nagkaroon kayo, palitan nyo kaagad ng sarili nyong ATM card. So, ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano
palitan yon. Palitan ng ating sariling ATM card or ng bagong ATM card. Una, punta tayo sa ating Google Chrome. Next, dyan sa may search tab sa taas, i-type natin dyan Google AdSense. Pwede rin Google lang guys, Google AdSense. Then yung nasa unahan, yung umapir sa unahan, itong sign in to continue AdSense, yan yung i-click nyo. Then, dyan sa may email or phone, i-type nyo dyan yung inyong email address na ginamit sa inyong YouTube channel. So, dati guys, nagtatype pa ako dyan or click ko yung Gmail ko. Pero ngayon, kapag i-click ko to, automatic na akong nalalagin. Kasi kumbaga, understood na yan. Then, yung desktop site, i-check nyo lang yan guys para makita nyo lahat ng nasa screen. So, pagka-click ko ng email or phone, automatic na akong na-login. Then, andito na tayo sa website ng Google AdSense. Next, i-click natin itong tatlong underline sa gilid. Then, i-click natin yung payments. Next, click natin yung payments info. Ayan. Then, kapag naglo-loading guys, hintayin nyo lang, wag nyong i-back, wag nyong i-cancel. Kasi back to 0 na naman kayo yun kapag i-cancel nyo, hintayin nyo lang. Then, next, i-click natin itong arrow down. Yung arrow down na yan, and then, piliin natin yung pangalawa. Itong Philippines US dollar. Yan yung YouTube Philippines. Yan yung piliin natin. Then, ito na, makikita na kaagad natin yung ating payment method. So, kung makikita nyo, may nakalagay na. So, ito yung una kong ginamit na ATM card. Yung sa asawa ko. Ngayon, papalitan na natin siya. Papalitan ko na siya ng sarili kong ATM card. So, next, nakiklik natin itong Manage Payment Methods. Then, dito, maglalagay ulit tayo ng bagong ATM card. So, ito, i-remove muna natin to. Tatanggalin na natin to yung sa asawa ko kasi gusto ko siyang tanggalin. Pero, okay lang guys, kahit hindi nyo to tanggalin, yung dati nyong ginamit na ATM card, okay lang kahit hindi nyo tanggalin. Kahit gumawa kayo nitong bago, okay lang. Kasi itong bago, ito naman yung isiset nyo as primary payment method. Bali, ito yung malalagyan ng sahod kahit hindi ito na-delete. Pero ako, since gusto ko na i-delete ito para malinis, kaya ni-remove ko siya. Click nyo lang yung remove guys kung gusto nyo yung i-delete. So, inuna ko muna yung paglagay ng sarili kong card. Then, ganun din. Yung process guys, same din. Click nyo yung add new wire transfer details. Same lang din sa paggawa natin kanina ng ATM card. Same lang din yung process sa pagpalit. So, ganun din. Itong beneficiary ID kahit wala na yan, ito na lang yung name ng bank account. Kung BPI ba yan, BDO yan. Diyan yung ilalagay. Ay, dito pala yun. Sorry po. Yung name on bank account, yung kung ano yung name na nandun. For example, yung name na nandun is Maria Clara. Maria Clara yung ilagay nyo dito. Bank name, kung anong name ng bank. Like BPI, BDO, ayan. Then SWIFT, BIC code, ganoon din. Tulad nung sabi ko kanina, kung hindi nyo alam, i-search na lang sa YouTube. For example, Metrobank yung card nyo. I-type nyo sa Google, Metrobank SWIFT BIC. Then, lalabas na yan doon. Kung hindi nyo makopy, kopyahin nyo na lang, then isulat nyo dito. Then, yung account number ng inyong ATM card, then, i-retype nyo lang ulit dito yung inyong account number. So, tatakpan ko lang ulit to guys. Para sa ating mga personal informations.
Yan. Yung ginawa ko kanina guys, yung gumawa tayo ng payment method kanina, same lang din yung process sa pagpalit. Then, ganun din yung gagawin. I-check nyo itong set as primary payment method. Yan. Then, click save. Yan. Then, kung mapapansin nyo guys, hindi ko na kasi nakat na kasi yung video. Bali, ganito na siya. So, ganito na yung umappear na palitan na yung sa akin. So, kung gusto nyo i-delete yung old nyo na payment method, yun lang nyo i-click nyo yung sinabi ko kanina, yung remove. At ma-delete na yun. Kung ayaw nyo namang tanggalin, yung bagong pinalit nyo, i-check nyo yung set as primary method para siya yung malagyan ng sahod. Kasi kung hindi nyo i-check yun, useless lang din. Yung old videos, yung old ATM card yung malalagyan ng sahod. Kaya, i-check nyo kung saang ATM card yung gusto mong malagyan ng sahod. Kung hindi mo i-delete yung old na ATM card na inilagay mo. Then, after nyong ma-change yung payment method, mag-email sa inyo si Google Payments. Ayan. Sabi dito, payment method updated for Mary Ann. Ayan. Then, ito yung aking payments, profile name, payments, profile ID. Then, yan, primary payment method change. Yan. Confirmation lang yan na na-change nyo na nga talaga yung inyong payment method doon, yung mga inyong payment informations doon sa Google AdSense. Ayan, may date pa kung kailan ko pinalitan yon. Ayan. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood, ay alam nyo na kung paano maglagay at magpalit ng payment method dito sa Google AdSense website para sa ating paglalagyan ng sahod sa ating YouTube channel. At kung meron kayong mga katanungan guys, ay i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, if you focus on the hurt, you will continue to suffer. But if you focus on the lesson, you will continue to grow. So, ang point dito guys is that kung magpo-focus lang kayo sa mga panahon na nasasaktan kayo, nalulungkot kayo, nalulugmok kayo, magpapatuloy lang yung inyong paghihirap. Pero kung mag-focus kayo sa lesson ng mga panahon na naghirap kayo, ayan, magpapatuloy ka sa pag-grow. Kasi mas iniisip mo na mas iniisip mo na pagbutihin pa yung sarili mo, mas i-grow pa yung sarili mo kaysa mag-focus sa mga hindi magandang bagay or pangyayari. Ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!